Binomba ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. 3 araw yan matapos ang pananakit nito sa mga taga-Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si Dave Abuel. Dave, may nasaktan ba sa insidente? Jiggy, wala namang nasaktan sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Maghahatid lang sana ng supply ng langis at pagkain sa Pilipinong mangingisda ang barko ng BFAR. Kasama nito ang barko ng Philippine Coast Guard nang mangyari ang panghaharas ng China Coast Guard. Kanina umaga, habang papalapit ang PCG at BFAR sa mga mangingisda, niradyohan at itinaboy sila ng China Coast Guard. Nagsagawa din daw ng dangerous maneuvering o panghaharang ang China Coast Guard sa BRP Dato Dumangsil na lead vessel ng BFAR at muli itong niradyohan. Nagpatuloy pa rin sa paglalakbay ang mga barko ng Pilipinas pero patuloy din daw sa pag-aligid ang mga barko ng China. Mag-aalas 6:30 raw ng umaga ng unang water cannon ang China Coast Guard pero hindi pa ito direkta sa barko ng BFAR. Higit 2 minuto rin daw yan na tumagal. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang misyon ng mga barko ng Pilipinas at naihatid ang tulong para sa mga mangingisda. Nagpadala rin ng eroplano sa Bajo de Masinloc ang PCG pero niradyohan ito ng China at pilit na tinaboy na minonitor ng PCG aircraft ang 3 barko ng China Coast Guard, 2 Chinese Maritime Militia vessel at 1 barko ng Chinese Navy. Nanindigan naman ang PCG na patuloy ang kanilang pagbabantay sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal na higit 200 kilometro lang ang layo mula sa Luzon. Narito ang kanyang pahayag. I do not know the objective, why they're doing this. I was not even supposed to respond to this kind of harassment of the Chinese Coast Guard, but they decided to post it in social media that with this kind of water cannoning, they were able to suppress the Philippine government vessels. But despite of this kind of harassment of the China Coast Guard, the entire BFAR and Coast Guard vessels still proceeded to our mission. At Dave, may payag na ba ang China kaugnay ng insidente? Jiggy, sa isang Facebook post, nanindigan ng Chinese Embassy na bahagi ng kanilang teritoryo ang Bajo de Masinloc. Giit ni Deputy Spokesperson of the Chinese Embassy, Gu Wei, ang mga barko ng Pilipinas ang iligal na pumapasok sa lugar na ayon din daw sa batas ang kanilang ginawa. Naglabas din ng video ang Chinese Embassy ng paglalayag ng barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Pero hindi kita ang aktual na pambobomba ng tubig. Dave, anong tugon ng ating gobyerno tungkol dito? Jiggy, sa ngayon, bukod kay Tariela, wala pang pahayag ang iba pa nating opisyal. Pero sa pakikipagpulong ni Defense Secretary Gibo Teodoro kay Swedish Defense Minister Paul Jonsson, nanindigan siyang walang karapatan ang China na makialam sa anumang aktibidad ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Pumalag din si Teodoro sa aligasyon ng China kaugnay sa nilabag umanong provisional agreement ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Wala raw siyang alam sa sinasabing kasunduan ni Chinese Ambassador Jing Quan. Narito ang pahayag ni Secretary Teodoro. Sino niloloko nila? Pagkatapos ganito ang ginagawa nila, nandito sila, magsasabi sila na gusto nila ay kapayapaan. Pagkatapos ganito ang ginagawa nila, paano tayo maniniwala dyan sa mga yan? Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Maynila. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.